What's up mga kabantay? Palang araw sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Tayo po ay kukuha ng ating sinuka ng mga kabantay. Nagsuka po tayo ng sa container. Ito na po, kukuha na po natin. Ito po ay nimbak po natin ng mga 2 linggo mga kabantay, no? Ito po ang ating kukunin suka. Suka na po ito, no? Tayo muna po magkape. At ito po lalagyan natin. Meron po tayong tabo saka pincil para po yung pincil mabilis po yung ating kunin yung ating tuba doon, ating suka doon sa ating tapayan. Tapos pansimot po yung yung tabo. At kailangan po sa lalagyan po natin mga kabantay ay kaya mga kabantay. Kailangan po sa ating lalagyan ay hindi po ito maano ng mantika, po. Yun po ang isa pong kalaban ng ating suka. Kailangan po sa mga lalagyan natin ay sabunin natin ng maayos bago natin ang ating pangkuha, sabunin natin una ng maayos para dito po sa ating suka. Kasi po pagka po ito ay may mantika, maliman sa dalawa to, itong tabo natin lagi natin ginagamit, diba, ay sabunin po natin ng maayos para po wala po mantika, no? Kasi po pag kamantika po ang ating suka, yung pong asim niya lilipas po mga kabantay. Yan po ang isa pang kailangan natin itinuturo ko sa inyo, no? Tapos ito po ang ating nakuha na tuba. Sa loob po ng 2 linggo tayo po yung naka 30 liters dahil 25 liters po ito. Itong dalawa na to, tapos meron pong kulang 7 liters, siguro po nga 6 liters itong nasa Wilkins, no mga kabantay. Sa loob po ng 1 linggo tayo po nakakakuha ng sa isang araw po, makakuha po tayo ng halos 4 na litro mahigit ang nakukuha po natin sa isang araw. Kaya po nakaka-produce po tayo ng suka sa loob ng 1 linggo ay 25 liters mga kabantay. Yan po ang ating napoproduce sa loob ng 1 linggo. Kaya po ito 2 linggo po natin pong pinagtyaga ang ipunin. At ito po 2 linggo na pong naka-imbak dito. Kaya po maasim na po. Kaya kukunin na natin talaga dito sa lalagyan. Yung lalagyan po natin ay sabunin po natin mabuti din. Kung meron tayong container na lalagyan dito, kaso wala na nga po tayong container, ilalagay mo natin dito. Pero ito po ay pinag-asiman ko na rin po ito, no? Sa mga po na walang ganito tapayan, pwede po sa ganito. Huwag lang pong may takip ang ating papaasiman mga kabantay. Kailangan po open, tapos tatakpan lang po natin siya kung may plywood tayo, tapos lagyan natin ng plastic para kung sakaling umulan ay hindi mabasa yung ating sinusuka. Dahil po pagka po nagkaroon ng tubig ang ating sinusuka, hindi na po siya aasim. 100% po yung mga kabantay. Ito ang isa pong papaliwanag ko sa inyo. Kailangan po dito sa ating takip ay ganito po, ayan, no? Kahit po yung tabla lang mga kabantay, basta po lapat, tapos lagyan nyo po ng plastic yung ibabaw na hindi po siya magkakatubig yung loob, o kung tagisis naman ng ulan ay hindi dadaan doon sa ilalim ng tubig para pumasok doon sa loob ng ating tapayan. Dahil pagka po nagkatubig ang ating suka, hindi po yan naaasim mga kabantay. Okay, huli tayo. At tara na po at kukunin na po natin to. Ito nga po palang 30 liters na to, at yung pong meron pang 6 liters ay bali po 36 liters to, no? Ipapaasim natin dito. Tabangan nyo lang po kung ilang linggo na po natin itong kukunin. Siguro po mga kuno 1 buwan to, kasi 2 linggo po ito o mga 3 linggo po siguro. Titingnan po natin kung hanggang kailan po natin i-impact dito, kung kailan aasim ng mga kabantay, kasi hindi pa ako nakakapag-paasim kasi dito. Ngayon pa lang ako nakapag-paasim dito nung nakakarampa. Kaya hindi ko alam kung hanggang kailan aasim. Pero ito pong isang ganito ay 2 linggo po, no? Isang 25 liters na ay 2 linggo po akong pinaasim, no? Kaya kukunin na po natin. Dali na po pala. Lagyan po natin pala ito ng ng salaan. May mga kulapa po yung ating suka para po hindi na po sa dalim. Talagyan po natin ng damit. Ito po ang ating gamitin para po hindi na po pumasok
kasi yun, may mga ano sa ibabaw. Lagyan po natin ng damit para po yan. So kukunin na po natin. Pagka po tayo kukuha ng suka, lagyan po natin ng salaan na ganito, no? Damit para po yung kasi po may kulaba ito mag-produce ng para maging suka siya ay nasa ibabaw. Makita nyo naman po ito mga po. Ayan po. Ito po yung sabi niya kulaba. Oo, diba? Malinis po yung damit na ginamit ko mga kabantay. Malinis po yan. Yan, ako na. Ay! Nausos po kasi mga kabantay. Meron na po kasi ano sa apal. Ay! So ilipat lang po nun sa mga ano. Ay! Natin. Yung po kasing kulaba, yung kasing nasapa niya mga kabantay or kulaba na naka ano ay nagbabara sa ating damit. Kaya po bumabagsak. Kasi tayo. Ang simot po itabo, mga kabantay. So sasahin na po natin ito. Sabi natin lang yan. Sasahin na po natin ito. Mabot. Usawa na dito naman ang masin. Ayan na po mga kabantay, tatakpan na po natin to. At ito po ay yung makukuha lang po natin dito ay 2 galon lang din po, no? 25 liters lang po din mahigit, no? Kasi meron po tayo 6 liters na nilagay.
So mababawasan po yun kasi po dahil nga po nakabilan siya, mababawasan po yung ating pa. Dahil po ano po siya, tutuyo, no, mga kabantay. Kaya po nilagyan natin ito para makumpleto siya ng 2 galon po. So siguro po mababawasan po dyan mga 3 litro hanggang maging maasim po siya, no. Patakpan na po natin mga kabantay. Siguro po ito anuhin natin ng mga 3 linggo mga kabantay. Ang takip po natin ito. Kung wala po kayong ganito, pwede pong tag ito, tabla. Tapos siguraduhin lang pong huwag mong babasa ng ulan kasi po 100% po yung pag nabasa po ng ulan yung ating ang ating mga sinusuka ay hindi po aasin. Yan po lagi pong inulit sa inyo, no? Hindi po aasin ang ating suka. Patakpan na po natin. Bukod po dito ay may pandagan pa po ito. Dagdagan po natin ng tabla pa rin, tapos nakabato. Ulitin ko lang po mga kabantay, no, yung pong mabasa ay yung pong loob ng ng tapayan para po hindi po siya malagyan ng tubig. Lagyan po natin ng takip na maayos, no po. Yun po ang pinapaliwanag ko, no, inulit ko lang po. Kailangan po hindi po siya malagyan ng tubig yung loob para po hindi masira yung ating paasim. Yun lang po mga kabantay. Para po hindi po siya matanggal kung malakas ang hangin, hindi po siya mabuwal, no? Yung ating kasi po kung malakas ang hangin, kaya po may takip yan, matatanggal po yan pagka lalo po ganitong paglalang. Ito po yung sinasabi ko yung sapal, oh, ang ating suka. Ayan, nure. Kaya po natin nalagyan ng salaan. Ayan. Kasi po pag wala pong salaan, makukuha rin po natin itong sapal na to. Yan, meron pong mga konti-konting mga hayop na kulisap, no, na pumapasok, mga gamot, parang gamot yan. Hindi yata gamot, parang kulisap lang. Lipat-lipat lang po natin para matuyo yung para makuha yung pagsusuka pa kasi sayang. Tagal po natin na pinaasin. Para matagal po natin yung tiyagaang ipunin. Ayan. Ito po mga kabantay ang sinasabi kong sapal sa inyo. Ayan, o. Ayan po. O. Diba? Oh, yan po ang sapal ng ating yan po ang nagpapaasim pa sa ating suka. Mga kabantayan, yung sapal na to or kulaba kung tawagin to, mga kabantayan. So lalaban na lang natin yan, tapos sampay natin. So ganito lang po ang aking tutorial sa inyo. Para makapagsuka tayo mga kabantay. Sana po may matutunan kayo sa aking mga ginagawang pagtuturo sa inyo mga kabantay, no? At ito pong suka na to ay lalagyan na po natin dito, no? Tugasan lang po natin yan kasi baka po kasi may dumi-dumi pa yung sapal ng hindi naman naging suka. Tatanggalin natin mga kabantay, tapos lagyan na po natin to dito sa balde, no? Sana po ay masuportahan niyo po ang aking muling tutorial sa inyo, paggagawa ng suka, pag-iimbak ng ating suka o tuba, mga kabantay. Maraming salamat po sa lahat mga sumusuporta, sa walang sawa pong nanonood sa aking vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa buong pamilya ko po, maraming salamat. Sa lahat po ng pamilya ko, maraming salamat. Sa lahat po ng aking ka-team, thank you very much po sa inyo lahat. Suporta ninyo. Happy lang po tayo. At go lang hanggang baka sakali tayo ay palaring, no? Ngayon lang po ang aking vlog. Maraming salamat po. Bye bye mga chup chup.